Tinukoy na ng Pentagon ang totoong tagal ng digmaan laban sa Iran matapos tumanggi ang Estados Unidos at Iran na makipagnegosasyon para tapusin ito. Ayon sa Reuters, nabigo ang mga bansa sa gitnang silangan na simula ng prosesong diplomatiko para tapusin ang digmaan ng US at Israel laban sa Iran dahil tumanggi ang Washington at Tehran na makipagnegosasyon. Partikular, ilang bansa agad ang nagsagawa ng mga hakbang bilang tagapamagitan. Ang Oman, na bago pa man ang digmaan, ay nagsilbing lugar para sa mga negosasyon ay paulit-ulit na sinubukang ibalik ang ugnayan sa pagitan ng mga panig, ngunit malinaw na ipinahiwatig ng Estados Unidos na hindi sila interesado rito. Tinanggihan din ang katulad ng mga pagsisikap ng Ehipto. Sa huli, inihayag ng Pentagon at White House na tumatagal ang digmaan laban sa Iran at binanggit ang totoong schedule ng operasyon ng Estados Unidos, na siyang nagpagulat sa maraming mga tagamasid. Ako si Alexei Pechi, tara pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode, mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Kaya, ang digmaan sa gitnang silangan ay tiyak na magtatagal at opisyal na itong inanunsyo maging sa White House. Pero magsisimula muna ako sa naunang balita. Bigo ang mga bansa sa gitnang silangan sa pagsisimula ng prosesong diplomatiko para tapusin ang digmaan ng US at Israel laban sa Iran dahil tumanggi sa negosasyon ang Washington at Tehran. Ayon sa kanila, ilang bansa agad ang nagsikap maging tagapamagitan, lalo na ang Oman at Ehipto. Ngunit ang lahat ng mga pagtatangkang yon ay nauwi rin sa kabiguan. Nakatuon si Pangulong Donald Trump sa pagpapatuloy ng kampanyang militar para pababain ang kakayahang militar ng Iran ayon sa isang mataas na opisyal ng White House. Narito ang kanyang sinabi. Sa ngayon, walang interes si Trump sa negosasyon. Magpapatuloy kami sa aming misyon. Maaaring mangyari yan balang araw pero hindi pa ngayon. Sa Tehran, matigas din ang kanilang posisyon. Dalawang mataas na opisyal ng Iran ang nagulat na hindi tatalakayin ng pamunuan ng bansa ang tigil putukan hanggat hindi itinitigil ng Estados Unidos at Israel ang mga airstrike at hindi pumapayag na magbayad ng kompensasyon para sa pinsala. Noon, sinabi ng mataas na opisyal sa Tehran na hinihingi ng Iran ang ganap na pag-alis ng lahat ng base militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan bilang kondisyon sa pagtigil ng digmaan. Isa sa mga nakausap ng Reuters ang nagsabi na kung noong mga unang araw ng operasyong militar, ang kalihim ng Konseho ng Seguridad ng Iran na si Ali Larijani at ang Ministro ng Ugnayang Panlabas na si Abbas Araghchi ay pinag-uusapan pa rin ang posibleng negosasyon na may partisipasyon ng Bisepresidente ng Estados Unidos na si J.D. Vance sa pamamagitan ng Oman. Itinigil na ang mga kontak na ito, si P. Lahat ng dati nang ipinapasa sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel ay wala ng halaga. Ayon pa kay Larijani, naniniwala ang pamunuan ng Islamic Revolutionary Guard Corps na ang pagkawala ng kontrol sa kipot ng Hormuz ay pagkatalo ng Iran sa digmaan at tutol sila sa negosasyon ukol sa tigil putukan. Binibigyan diin itong muli na ganap na kontrolado ng mga militante ng IRGC ang kapangyarihan sa bansa. Ang hindi pagpayag ng dalawang panig na makipagdialogo ay nagpapakitang maaring tumagal ang sigalot. Isa sa huling senyales ng kahandaang ipagpatuloy ng Estados Unidos ang presyor na militar laban sa Iran ay ang mga pag-atake sa isla ng Karg. Militar, pangunahing export terminal ng langis ng Iran. May hiwalay akong episode tungkol dito, inirerekomenda kong panurin ninyo ito upang lubos na maunawaan ang buong konteksto ng digmaang ito. Nanghako si Mujtaba Amani, bagong kataas-taasang pinuno ng Islamikong Republika, na panatilihing sarado ang kipot ng Hormuz at palalakasin ang mga pag-atake sa kalapit na bansa. Hiniling ni Donald Trump sa Iran ang walang kondisyong pagsuko at noong Marso 15 ay inihayan niyang itutuloy ang digmaan laban sa Islamikong Republika. Dahil sa ngayon, ayon sa kanya, hindi pa sapat ang mga kondisyon para sa kapayapaan. Ipinaliwanag ni Trump na ang anumang kasunduan ay dapat maglatag ng ganap na pagtalikod ng Iran sa kanilang mga ambisyong nuklear. Sa huli, malinaw na magtatagal ang digmaan. Kamakailan hinikayat ni Trump ang mga kaalyado na sumali sa digmaan, iginiit na ito ay kolektibong digmaan. Kamakailan, hinikayat ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang ilang bansa sa Europa at Asya na magpadala ng barkong pandigma para protektahan ang mga barkong pangkalakalan sa kipot ng Hormuz
na halos sinarangan dahil sa banta ng pag-atake mula sa Iran. Narito ang pahayag ni Trump. Umaasa akong magpapadala ng mga barko sa lugar na ito ang China, Pransya, Hapon, Timog Korea, United Kingdom at iba pang bansang apektado ng artipisyal na paghihigpit upang ang kipot ng Hormuz ay hindi na maging banta mula sa bansang tuluyang napugutan ng ulo. Ayan, sinisiguro pa niya na lubos nilang natalo. At sinabi ni Trump ng Estados Unidos, nawasak na raw nila ang 100% ng lakas militar ng Iran. Gayunpaman, ang rehimen sa Tehran ay maaari pa ring magpalipad ng 1 o 2 drone, maghulog ng mina o magpakawala ng short-range na missile sa mahalagang rutang pandagat na ito. Idadagdag ko lang, noong Marso 15 nagpakawala ang Iran ng 2 yugtong ballistic missile na nagpapakitang walang saysay ang salita ni Trump. Ngunit magbibigay ako ng sipi mula kay Trump. Sabi ni Trump, bobombahin nila ang baybayin at palaging sisirain ang mga bangka at barko ng Iran. Sisiguraduhin naming bukas, ligtas at malaya ang kipot ng Hormuz sa madaling panahon. Pero ang problema, nalaman na dati pa na ang Italia, Pransya at Gresya ay naglagay ng kanilang mga barkong pandigma sa pulang dagat bilang bahagi ng misyon ng Unyong Europeo na Aspides. Ayon sa ulat ng British na Financial Times, wala pa ni isang Europeanong hukbong dagat ang naghahanda na samahan ang mga barko tumawid sa kipot dahil sa takot sa paglala ng sigalot. Kasabay nito, ayon sa impormasyon ng Financial Times, ilang bansa sa Europa ang nagsimula na ng paunang pag-uusap sa Tehran tungkol sa pagbuo ng kasunduan na magbibigay ng garantiya para sa ligtas na pagdaan ng kanilang mga barko sa kipot ng Hormuz. Parang gusto nilang hayaan si Trump sa digmaan niya sa Iran, pero gusto ng Europa panatilihin ang kanilang kalakalan. Partikular na binanggit ng Financial Times ang Pransya. Sa Italia, sinabing nakikipag-usap sila sa Tehran pero itinanggi ito ng Roma habang tumanggi namang magkomento ang Paris. Sa huli, sinabi ng tagapayo sa ekonomiya ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na si Kevin Hassett na tinataya ng Pentagon na aabot ng 4-6 na linggo ang kasalukuyang digmaan laban sa Iran. Bagaman, tiniyak niya na sa totoo lang ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ang takbo ng operasyong militar. Nagsimula ang labanan higit 2 linggo na at ngayon ay nasa 3 linggo ng aktibong yugto. Nilinaw ni Hassett na kay Donald Trump nakasalalay ang pinal na desisyon sa pagtatapos ng digmaan. Siya lang ang magpapasya kung ano ang ituturing na tagumpay sa digmaan. Ayon sa kanya, abot pa ng 6 na linggo ang digmaan at ramdam ng epekto nito sa pandigdigang ekonomiya. Hinaharang ng Iran ang kipot ng Hormuz, isa sa pinakamalagang transit hub sa mundo, kung saan dumadaan ang halos 1/5 bahagi ng produksyon ng langis at liquefied natural gas sa mundo. Dahil sa sitwasyong ito, nagsara ang presyo ng Brent crude oil noong Biyernes na lampas $103 kada bariles. Sinabi ni US kalihim ng enerhiya Chris Wright noong Linggo na matatapos ang sigalot sa loob ng susunod na ilang linggo. Pagkatapos nito, tuloy ang supply at bababa ang presyo. Kasabay nito, inamin niyang sinadyang pumayag ang administrasyon ni Trump sa pansamantalang pagkaantala at pagtaas ng presyo sa pagsisimula ng kampanya. Ayon sa kanya, ito ay pinaghandaan at pinag-aralan nila. Ngunit patuloy pa ring ipinapakita ng pamunuan ng Iran ang kanilang katigasan. Sa White House, itinatanggi nila ang pag-atras. At binanggit din ni Hassett na ang sitwasyon na yon ay lubos na naiiba umpara sa mga krisis sa langis noong dekada 70. Dati, malaki ang pagdepende ng kanluran sa supply mula gitnang silangan. Ngayon, ang Estados Unidos ay isa sa pinakamalalaking tagagawa ng langis sa mundo at hindi gaanong vulnerable sa ganitong pagyanig. Ito ang sinabi ni Hassett. Akala nila mapapahina nila ang ekonomiya ng Amerika at mapipilitang umatras si Pangulong Trump. Mahirap isipin ang mas nakakatawa pa rito. Sobra-sobra ang ating langis. Sa pagtatapos ng sigalot, makakatanggap ang pandigdigang ekonomiya ng malakas na positibong boost. Oo, pero ipapaalala ko na inilalabas na ng Amerika ang kanilang strategic oil reserve sa merkado. Mahirap talaga makipagtalo sa presyo ng langis sa merkado. Kahit gaano pa karami ang langis ng Amerika, dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, suportahan ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe.
Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito o kaya iscan ng QR code, ito ang pinakamadaling paraan. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy.